Dalawang inabandonang bahay ang sumasalamin sa halos 2 siglo ng nakalimutang buhay. Kaya nakakatuwang makita ang mga naiwan ding inabandonang sasakyan. Naiwan pa rin dito ang mga damit at gamit. Ang isa ay mula sa pamana ng pamilya na naging lihim na industrial na operasyon, habang ang isa na itinatag noong 1775 ay parang naipit sa panahon na puno ng antigong at handmade na gamit. Hindi lang edad ang nag-uugnay sa kanila, kundi pagiging mga inabandonang time capsule mula pa noong unang bahagi ng dekada 1900. Oh. Mahigit 200 taon na ang nakalipas, nagsimula ang lugar bilang lupain sa tabi ng ilog sa kanayunan ng New Jersey noong unang bahagi ng dekada 1800. Isang lalaki na ang pangalan ay Samuel ang nagtayo ng bahay na ito para tumagal, lumikha ng tahanan para sa kanyang pamilya at isang pamana na nilalayong magpatuloy. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nanatili ang ari-arian sa pamilya ng mga dekada bago napunta sa bagong may-ari. Sa pagliko ng ika-20 siglo, nagtapos ang kabanata dahil sa problemang pinansyal. Inagaw ang bahay at naiwan hanggang unang bahagi ng dekada 1900 nang nagkaroon ito ng bagong gamit sa ilalim ng bagong may-ari. Ang dating tahimik na tahanan ay unti-unting naging sentro ng negosyo para sa mga sistema ng tubig at pumping. Ang mga opisina ay tila naiwang tirahan sa lumipas na panahon. Ang negosyong iyon ay tumagal ng maraming henerasyon dito, ngunit natigil ang mga tala noong kalagitnaan ng dekada 90. Iniwan ang bahay dahil walang magpapatuloy, hindi ito inalisan ng laman kundi napanatili dahil sa kapabayaan. Nakatayo ito ngayon bilang bihirang time capsule na naglalaman ng halos 2 siglo ng buhay pamilya, trabaho at nakalimutang kasaysayan. Yo, anong bago, Ronan? Welcome back sa channel. Ako nga pala si Steve Ronin. Pupunta ako sa mga epic na adventure at ngayon kasama ko ang tropa. Kasama natin Urban Extra Large at Tommy Explorers. sa mga darating na araw, bibisita tayo sa ilang kamanghamanghang lugar at may ipapakita kami ngayon dito mismo sa likod namin. Napakaganda talaga ng lugar na ito. Sa tingin ko mag-e-enjoy kayo dito. Matagal ko ng pangarap makarating dito. 3 taon na ang lumipas mula nang subukan kong makita ang lugar pero hindi ko alam paano makakapasok. Hindi rin ako namimilit pumasok, alam nyo yon? Kung bukas ang daan, papasok ako. Ngayon, bukas na ito at idodokumento natin, kaya umuwi na kayo at maghanda. Sa mga darating na araw, bibisitahin natin ang mga kamanghamanghang lugar, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Pero sa ngayon, mga kaibigan, ipapakita ko muna sa inyo ang paligid at pagkatapos ay papasok tayo, ayos ba? Ganito ang itsura ng harapan, makikita nyo ang ilang sasakyan doon. Siguro dapat nating silipin ang mga yon. Dati parang paikot ang driveway dito. Hindi base sa nakikita ko ngayon. Oh, imbakan lang ito, puro kahoy lang ang laman. Ayan ang bahay, mukhang gawa sa mga ladrilyo. Sobrang luma na, isa siguro sa pinakamatandang bahay sa channel. May maliit na kubol sa labas. At isa pang gusali na parang mukhang guest house o garahe. Marami kaming maluwag na espasyo dito. Ang weird, pwede kang dumiretso sa bahay ng kapitbahay mula dito. Oh. Makikita mo pa rin ang kaunting kalawang. Di ako sure kung sa frame galing. Siguro kaya mo namang ayusin. Mukhang maayos pa ang kotse na to. May flat na gulong ka lang. Buo pa ang dashboard. Talagang nagulat ako. Naiwan pa rito ang mga damit at iba pang gamit. Kaya nakakatuwang makakita ng mga inabandonang kotse. Meron tayong van dito. At isang jeep. Okay, lahat. Ito ang harapang pasukan ng magandang bahay na ito. Mukhang magsisimula tayo sa sala.
Mukhang kakaiba. Siguro ginawa nilang opisina ang sala dati kasi ang daming mesa, computer at printer. Wow, ang mga kasangkapan dito ay napakaganda. Tingnan mo itong piano, ang elegante ng itsura. Anong klaseng brand ng piano yan? Yung bagong patent, parang may binanggit na Maiden Lane. Di pa ako familiar sa brand ng piano na to. Parang hindi maganda ang tunog ngayon. Pero may mga bagay sa ibabaw nito. Mga painting at portrait. Nagtataka ako kung sino kaya ito. Mukhang babae. Napakagandang larawan nito. Maaring isa itong kamag-anak. O baka yung anak na babae dito. Tingnan mo, naka-frame pa ito sa pader. Sigurado akong si George Washington yan. Ulat mula sa laboratorio. May isang lumang litrato. Naniniwala akong siya ang dating may-ari dito at yon ang kanyang asawa. Pare, ano? Mga tol, anong ginagawa ng palakol dito? Ang bigat nito, parang mga 20 libra ang timbang nito. Ang weird niyang nakatagilid. Meron pang mga litrato. Mukha itong makinang pang-imprenta. Kung sakaling alam mo kung para saan ginagamit ang makinang ito, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Mas bago ang mga larawang ito. Dahil may kulay ang mga ito, malamang na mga apo na ito. Talagang nagulat ako na ang daming bagay na naiwan dito. Matagal nang iniwan ang lugar na ito. Uy, may nakita akong pera. Mga sentimo lang naman. Ano kaya ito? Tungkol ito sa profit sharing trust ng kumpanya para sa taon. Mukhang kumita sila ng 23,000. Bago mo kunin ang 18,000 dolyar. Kawili-wili. May kutob ako na baka umikot ito pabalik sa kusina, pero narito ang isa pang bahagi na ginagamit din nila bilang opisina. Mukhang mas pribado ito malamang parang dito tumatambay yung boss. Ano to? Ito ay isang abiso ng paglabag. Siguro sa isang punto ng panahon nagkaroon ng paglabag dito, baka nagkaroon ng sunog. Ayos yan Parang maliit na makinilya pero mga numero lang ang meron. Para sa akin, para lang ito sa resibo. Heto ang pugon. Medyo simple lang ito. At least sa ngayon. Ngayon ko lang napansin, may Asian theme pala ang kwartong ito. Makikita mo itong mga frame sa tabi ng mga bintana, parang Asian na sining o disenyo yan. Pero pati dito sa marble na mesa, meron kang sombrero na magsasaka. Baka mahilig sila sa kulturang Asyano. At ito ay medyo astig. Parang isang antigong tasa ng tsa. Sinusubukan ko pa ring alamin kung anong klaseng trabaho ang ginagawa nila sa bahay na ito. Baka makahanap tayo ng palatandaan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga label na ito. Artesian pumping systems. Winter kumpanya. May kutob ako na baka nag-a-accounting sila. Marami pa ring libro sa bookshelf.
Napansin ko lang ito dito sa gilid ng aking mata. Sa kanto, parang tula. May nakita ka bang interesting dito? Merong maliit na easel na astig. At ang kusina ay astig din kasi luma na, alam mo yun, mga lumang gamit sa kusina. Parang hindi pa ako nakakakita ng ganun. Naglaro ako ng Fallout, parang galing talaga doon. Sige! Sasabihin ko lang, oy, Sige, mukhang interesante ang kusinang ito. Sige, mag-enjoy ka. Maraming maganda rito. oo pare. Iba ang setup dito. Mukhang may isa pang hagdanan dito. Diretso pala yung pabalik. Sa kabilang bahagi kung saan tayo galing. Maganda yan na meron tayo niyan. Na madaling makalapit sa hagdan. Sa magkabilang panig. Kutob ko na baka papunta ito sa silong. Oh, mukhang ganun nga. Titingnan natin yan mamaya. Mukhang para ito sa isang tropeo. Kaya mukhang mas pribado talaga ang bahaging ito. Mukhang ito ay lumang bahagi ng bahay dahil ang kisame ngayon ay nagbabalat na. May mga palatandaan ng pagkabulok. Narito ang isang lumang timbangan. Mukhang dito sila gumagawa ng mapa. Baka tinutukoy lang nila kung saan sila pupunta. Noong araw, wala namang Google Maps noon. Makatuwiran bumili ng mapa at doon planuhin ang mga bagay. Parang para sa panulat ito. Isa itong toolbox, pero ang mga ito ay para sa isang bagay na hindi ako familiar. Oh, marami ring filing cabinet dito. Nakikita ko, may ilang label na may end suction. Mga bomba. Submersible. Samot-saring mga bagay. Lahat sila ay walang laman. Kaya hindi ko talaga mahulaan kung ano ang laman ng mga ito noon. Pero kung kailangan kong hulaan malamang mga gamit o kasangkapan nito, maaring naging parang tool shed ang lugar na ito. Oh. At tingnan mo ito dito. May mesa para sa pananahi. Hindi ako sigurado kung saan napunta ang makinang panahi. Maaring nanakaw ito. Ito ang kusina. Nandito pa ang microwave, narito ang refrigerator, kalan at oven. Lahat ng mga kwarto ay parang pang-negosyo ang dating. Nakakailang na may mga folder at papeles sa kusina. Hindi ko gusto ito. Dapat hiwalay yon kung ako nakatira dito. Ang kusina ay para lang sa pagluluto. Hindi ito gagamitin sa trabaho o iba pa, pati sa ibang kwarto. Kung magtatrabaho o mag-e-edit ako, may hiwalay akong kwarto para doon, hindi sa kwarto ko o sala. Sabihin sa komento kung relate ka rin, may ilan pa akong gamit. At iyan ay isang lumang plaka player. Ito ay isang Panasonic. Halika, lumapit ka. Nakakagulat, walang amoy dito. Hindi na talaga nila ginawang tahanan ang lugar na ito sa mga huling taon. Ginamit lang ito sa trabaho, nakakalungkot kasi maganda sana itong tirhan. Sa tingin mo, ano kaya ang pwede nilang nagamit dito sa ibaba? Mukhang puro upo ang opisina lang dito. Sinusubukan kong hulaan kung ano kaya ang ginagawa nila dito sa ibaba. Sa tingin ko, parang accounting siguro. Hindi, kasi nakita ko sa itaas na may mga filing cabinet na may summary ng account mula 1,976 hanggang 1,977. Oo, tama. Kaya siguradong may parang opisina doon.
Parang para sa pinansya. O Inakala ko, tulad ng pananalapi o kung ano man. siguro ginagawa nila ito para din sa ibang kumpanya. Parang hula ko lang. Sasabihin ko na accountant siya, kung sino man ang may-ari ng lugar na ito, siguradong accountant siya sa kahit anong paraan. Oo, Kumpanya niya or kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. tama. Pero O kakaibang lugar ito kasi parang hindi siya dito talaga nakatira. Baka minsan lang siya dito at madalas sa itaas. Pero ito ay parang, paano ko ba sasabihin yon? Parang ito ang opisina niya. Pero parang bahay niya rin ito sa parehong oras. And ngayon na itinuro mo yan, kasi kapag tiningnan mo mula sa ibaba, kasi parang, ang itaas ay parang, gaya ng sabi mo, ang itaas ay parang, talagang parang bahay. Oo. Ang mga kama at kwartong tinitirhan ng lahat, at pagbaba mo rito, hindi masyadong parang sala. Hindi, ito ay... Pero mas parang isang opisina lang. Oo, parang siguradong may maraming tao na nagtatrabaho dito. Alam mo yon? Para sa akin, weird talaga ito. Oo, parang nakaayos siya na parang punerarya na parang doon sila nakatira pero doon din sila nagnenegosyo sa baba. Sa ngayon ako dyan. Oras na para umakyat. Mga pare, tingnan nyo ang gandang damit na ito. Mukhang may babae ring tumira dito dati at base sa itsura, maganda, maliit at payat ang damit. Kinukumpirma ko na damit ito ng anak na babae at nandito na ang hagdanan kaya aakyat na tayo. Sana nag-e-enjoy kayo sa video at maganda ang ating pag-explore. Maliit ang bahay pero gusto ko ito. Hilig ko rin ang mga lumang gamit tuwing nag-e-explore ako ng abandonadong lugar. Parang sulyap sa nakaraan habang nag-e-explore dito. Alam ko na sa itaas ko makukuha ang matagal ko ng gustong magandang litrato. Sabi ko nga sa simula, goal ko talagang mapuntahan at ma-explore ito kaya masaya akong nandito na rin ako ngayon. Kung nag-enjoy ka sa video, i-follow mo ako sa Instagram para makita mo pa ang iba ko pang litrato ng lugar. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-comment kung taga-saan ka. Sasagutin ko ang marami sa inyo. Sige, ito na ang huling palapag ng bahay na may 2 palapag lang. Narito ang shared na banyo at sa itsura nito mukhang may 3 kwarto dito sa itaas. Sa tingin ko iyon ang kwarto na may pulang upuan. Nakikita ko na ang ilan doon mula sa mga kasama ko. Anong meron? Ito ang kwarto na may pulang upuan. Anong nakita mo? Pare. Mukhang grabe ito. Nakakatuwang isipin na nababago ng setup ang lugar. Alam ko parang umalis sila, di na bumalik. Pero mukhang ito ang pinakamagagandang upuan na nakita ko. Lalo na sa isang abandonadong lugar. Di ba? Mukha silang napaka-Europeo. Medyo may sense, alam mo yon, nung dekada 1,800, maraming tao ang galing sa Europa. Wow, kailangan talagang kunan ng litrato to. Tignan nyo to mga pare. Bukas na bukas ang mga bintana. Pero ito ay isang plaka player. Talagang vintage, dinadala mo pa ito kahit saan, parang maleta, nagiging parang maleta talaga ito. Siguradong mabigat pa rin ito. Mga 30 libra ito kung gusto mong dalhin dito. Mukhang kama ito. Ayan ang cabinet, pero meron din tayong isa pang sombrero ng magsasaka. Mukhang naging parang souvenir ang mga ito. Narito ang isang aparador. Maganda talaga ang kwarto at gusto ko rin ang wallpaper nito. Tingnan natin ang malapitan ng mga upuan. Gustong-gusto ko lang talaga ang estilo at itsura nito, pati na rin ang pagkakagawa sa kahoy. At sa itsura nito, wala talagang sira, kaya alam mo na, siguradong maganda talaga ang kalidad nito. Pasensya na sa ingay, may traffic kasi sa labas at bukas na bukas yung bintana. Gusto ko sanang isara ito. Tingnan mo dito, may ilan pa tayong mga portrait na naka-frame. Malamang kamag-anak pa kasi iba ang itsura nila sa mga nasa ibaba. Medyo kakaiba itong kama, parang may 3 kutsyon na nakapatong dito. At may mga kalat sa ibabaw. Parang pwedeng lumaki ang kama kapag na-fold ito. Ano to?
Sertipiko ito sa engineering. Heto pa ang isang upuan. Oh, tingnan mo, nililok nila rito ng ubas. Ipaalam mo sa akin kung ano ang tingin mo sa mga upuang ito sa comments sa ibaba. Ayos mga pare, masaya akong nandito na ako at nakuha ko na ang matagal kong gustong kuha. Pagod na ako kaya magbibigay lang ako ng update sa ilang natapos ko sa biyahe. Malamang napanood nyo na ang mga bagong video mula sa Florida. Nasa bahay na ako at nagfi-film sandali. Birthday ng kapatid kong babae ngayong linggo at magse-celebrate kami sa New York City kaya siguradong masaya yon. Hindi talaga ako madalas sa bahay kaya masarap makasama ulit ang mga kaibigan at pamilya lalo na ang kapatid kong babae. Oo, pero tingin ko makakauwi ako ng saglit, siguro 1 linggo or 2 tapos may plano na akong gagawin. Malamang pupunta ako sa Canada para gumawa ng Canada series. Ito ang update sa buhay ko at ilang plano ko sa hinaharap. Sa kabuuan, naging maayos ang lahat. Nagsisimula na akong mag-focus sa pag-film at paggawa ng video para sa inyo. Malamang napansin nyo na nag-upload na ako ng 2 beses sa 1 linggo ngayon at dahil doon bumabalik na ulit ang dami ng nanonood sa mga video ko. Pero kailangan pa nating pagbutihin. Gusto kong gawing pinakamahusay ang channel na ito. Pinaganda ko na ang skills ko at color grading. Malaki ang naging improvement ko nitong mga taon kaya gusto kong ipakita ang best kong gawa. Sana napansin nyo ang pagsusumikap ko. Mahaba pa ang lalakbayin natin kaya siguraduhin yung i-click ang notification bell para lahat ng videos ay umabot ng higit 100,000 views. Kaya dapat magsama ang Rowan Army at gawin natin to. Alam kong kaya natin kaya siguraduhin yung naka-on ang notification bell. Pero oo, may malalaking plano talaga akong gustong maabot kasi alam ko nung nakaraang taon parang tinamad talaga ako. Parang nagbakasyon lang ako nung nakaraang taon. Kahit na nakita nyo akong naglalabas ng content halos linggo-linggo, may mga pagkakataon na hindi ako nakakapag-upload ng 1 linggo at talagang naapektuhan ng channel. Kaya talagang sinusubukan kong bumalik sa level natin nung 2020 or 2021 kasi alam kong ang ganda ng takbo natin noon. Kaya ayun, update lang sa buhay. Tara, tingnan natin ang iba pang mga kwarto. Parang mahirap nang lampasan ang kwartong ito pero kailangan pa rin nating silipin lahat. Sige, ganito. Oh, may isa pang kwarto doon. Halos kamukha ito ng kwartong ito. Parang ginawa ito para sa imbakan. May mga filing cabinet pa dyan. Mukhang inayos din ng maayos ang kwartong ito para sa mga litrato. Akala ko parang kurtina ng shower ito eh. Baka naging banyo rin ito dati. May mga cabinet na naka-built-in mismo sa pader. Gusto ko yung pink na wallpaper na may bulaklak. Ibig kong sabihin, pwede sanang maging kwarto ito, pero pwede mo rin itong gawing parang sarili mong maliit na library. Na-imagine ko na may mga libro doon. Pwede mo lang magkaroon ng maliit, maliwalas na kwarto para tahimik kang makapagbasa at may privacy. Tingnan mo to. May parol dito. Napaka-oriental nito. Parang lahat ng gilid na punit maliban dito sa isa. Pero mukhang mga templong Hapones o dambana ito at may puno ng cherry blossom. Hindi talaga makatwiran may kamelyo sa litrato. Pero pakiramdam ko nasa China ito dahil alam kong may mga disyerto sa China kung saan sumasakay ng kamelyo ang mga tao. Tingnan mo dito, may litrato tayo. Sa tingin ko, yan ang Venetia. At narito ang banal na Biblia. Siguro ginagamit nila ang kwartong ito para sa pagdarasal. Sige, tingnan lang natin ang 2 kwarto na ito tapos bababa na tayo sa basement.
Ang weird. Ang kama na ito ay may 3 cushion din. Ibig kong sabihin, maganda talaga ang kondisyon ng bahay. Subukan natin kung may kuryente pa kahit naka-off na ito. Maganda ang kulay rosas na wallpaper ng kwartong ito. Oh, nakapatong lang talaga sila sa isa't isa. Narito ang parang Valentine's card, kakaiba lang kasi bukas pa ang araw ng mga puso. Sa itsura nito, galing ito sa asawa, nakasulat dito na para sa aking asawa na may pagmamahal, araw ng mga puso. Parang walang effort sa sulat. Sa tingin ko, kasama lang ang mga salitang ito sa sulat at hindi sulat kamay. Ang larawan ng florera ng bulaklak lang ang nagpapaganda sa kwartong ito. At heto ang huling kwarto. Meron din itong mga pulang upuan, pero ang kwarto na ito ang may pinakamagandang wallpaper. Sino ito? Munting rosebud. Sikat ba siya? Oo, malamang ito ang naging pangunahing kwarto nun. Pakiramdam ko ito na ang pinakamalaking kwarto dito. Pero napakakaraniwan lang. Ang meron ka lang ay isang aparador. Maraming sira ang banyo. Ito ang daan papuntang atik. Narito ang maliit na storage room. Wow. Maganda sana ang kwartong ito, parang isa pang sala na may sariling fireplace. Mukhang lahat ng mga kasangkapan dito ay magkakapareho o magkakaset. Pare-pareho ang itsura nila, pare-pareho rin ang estilo. Oo nga, wala namang kakaiba dito sa itaas. Uy, may orasan si Lolo. Di ko napansin yun nung pumasok ako. Ayos, nandun pa rin ang laman sa loob. Tingnan mo, parang larawan ng pamilya. May aso pa sila. Sige, akyat tayo sa attic. Ay, grabe. Wag na lang. Siguro ito ang master bedroom. Kung ako may-ari ng lugar na to, dito ako titira. Tingnan mo itong mesa. Maraming gamit na nakapatong dito. Lumang telepono, isang radyo. Ito ay protectograph. Talagang antigong-antigo na ito, pero hindi naman ito ganun kamahal. Dahil dito, natulungan ang mga bangko na protektahan ang sarili at customer laban sa mga peke tulad ng binagong tseke, securities, or sertipiko ng pera. Heto ang isang lumang tseke. Mula noong 1935. Mukhang para sa $10. Marami sila, sa totoo lang. Narito ang isang liham. Sinasabi dito na namatay ang asawa. Tama, yun nga. Pwede mong i-pause ang screen para mabasa mo lahat tungkol dito. Siguro ito ay litrato ng kasal ng mag-asawang nakatira dito. Sa tingin pa lang, ang bilis talaga ng panahon, nakakabaliw. Ang librong ito ay mula pa noong 1962. Instituto ng Teknolohiya. Yearbook ito ng kolehiyo.
Tingnan mo yan, binuksan ko agad sa pahina ng Homecoming Queen. Iba talaga ang itsura niya noon, ibang-iba ang panahon noon, ibang mundo talaga. Ang nakakabaliw dito, para sa ilan sa inyo na nanonood, hindi naman, pero para sa akin talagang ibang-iba na. Hindi ko maisip na walang smartphone, social media o YouTube para manood ng videos ng iba. Cheerleader at majorettes. Oh, pahina ng cheerleader. Oo, sikat pa rin nun ng football. Ang astig naman yan. Buti na lang at nahanap natin yon. And sa kwartong ito, meron pa tayong isa pang kwarto. Pwede mo itong gawing banyo, pero mukhang imbakan lang ito dati. Sige mga pare, oras na para bumaba tayo. Medyo maliit dito sa baba, sa totoo lang. Hindi, sakto lang ang dami ng gamit. Maraming filing cabinet. Oh, filing cabinet kahit saan. Marami siyang nagawang trabaho para sa iba't ibang tao at kumpanya. Wow, oh, sa ibaba ay talagang malaki. Dami ng mga filing cabinet. Ano ba yan? Yung iba pa nga binalot pa sa plastic. Grabe, tingnan mo kung gaano nakalawang ang mga yan. Sige, may nakikita akong ilang garapon. Grabe, ang liit talaga dito. Alam ko. Hindi ka nga makakatayo. Pwede naman pero malapit ka na sa tuktok. Alam ko na kaya ni Alex, tatamaan ulo mo. Tinatamaan na nga ng ulo ko. Pwede akong diretso lang maglakad dito. Literal, pare. Diretso lang doon. O, hinahawakan ko. Hinahawakan ko rin. Malapit na, hindi pa naman ako ganun kaikli. Alam ko na hindi kakayanin ng malalaking bangko ang kwartong to. Oh, tingnan mo, meron sila. Baka nag-i-box sila ng gamit sa mga garapon dito. Maliit ang kwarto at maraming garapon dito. Oh, siguro para ito sa pagpapa-ferment ng mga bagay. Naalala mo ba yung bahay na may mga pina-ferment na prutas at iba pa? Oh, malamang dito rin nila ginawa yon. Yeah. Noong araw, sobrang uso talaga yung may pina-ferment na prutas. Sige, aakyat na kami ngayon sa itaas. Ang susunod na manlalakbay ay magdadala sa atin sa isang bahay na itinayo noong huling bahagi ng ika-18 siglo at tumagal ng mas mahaba kaysa sa karamihan ng mga kalapit nito. Itinayo noong 1775 bago pa magkaroon ng modernong tubo o kuryente. Ito ay dinisenyo para sa panahong umiikot ang buhay sa paggawa ng kamay, pagsasaka at sariling kakayahan. Malinaw ito sa kakulangan ng banyo at pag-asa sa panlabas na palikuran. Ang bahay ay ipinasapasa sa parehong angkan sa maraming henerasyon, puno ng kagamitang gawa sa kamay, musika at pang-araw-araw na kasangkapan. Ang may-ari ay kilala sa husay sa paggawa, gumagawa ng mga kasangkapang dekalidad at detalyado na parang pambisita sa museo kaysa sa pangkaraniwang gamit sa bahay. Sa pagdaan ng panahon, ang bahay ay naging personal na tahanan mula sa dating sakahan. Ngunit sa mga huling taon, dumating ang trahedya. Ang huling nanirahan dito ay nahirapan dahil sa matinding pag-iipon, lalo na ng mga hayop, at ang kalagayan ay nauwi sa pagkondena ng bahay. Ito ay tuluyang iniwan, sinelyuhan at lahat ng gamit ay naiwan sa loob. Sige, napakagandang araw ng taglamig ngayon. Tingnan nyo ang niebe. Ito ang gusto ko sa taglamig. Parang unang beses nating nakaranas ng malakas na snowstorm dito sa Hilagang Silangan. Ang astig talaga nito. Oo, ang ganda talaga. Pero sige, malapit na tayong dumaan sa abandonadong bahay dito. Para talaga yung time capsule. Sobrang excited akong ipakita sa inyo ang lugar na ito ngayon. Saan na yon? Nasaan na ang bahay na yon? Ayan na. Oh, makikita mo ito dito. Medyo sumasama ang itsura niya sa niebe. Boom, ayan mismo. Wow.
At ngayon, susuriin natin ang kamangha-mangha at hindi kapani-paniwalang abandonadong bahay na ito. Pero hindi lang ito basta-bastang abandonadong bahay. Bago ito sa channel natin, ito ang pinakamatandang abandonadong bahay sa Amerika mula pa noong unang bahagi ng dekada 1800. Nakakabaliw talaga ito, siguradong magugulat ka. Espesyal na pasasalamat kay Rick sa pagtuklas ng lokasyon. Nandito tayo kasama siya dahil lahat tayo ay papasok at maglilibot. Kailangan lang nating maglakad ng konti, papunta na tayo doon. Hindi na ako makapaghintay, sa totoo lang. Matagal na rin mula huli akong nag-explore sa niebe. Gusto ko pa sanang mas marami pero hindi kasing dami ng niebe ngayon kumpara nung nakaraang taon. Dito lang tayo naglalakad sa daan. Ang tahimik dito. Pre, nakakakaba talaga. Paano kung may oso tayong makasalubong? Ang bahay ng banda ay nasa gitna ng gubat. Gusto ko talaga ang kapal ng niebe ngayon. Walang niebe noong Disyembre at Nobyembre, ngayon lang sa huling bahagi ng Enero. Magkakaroon kaya tayo ng niebe? Totoo man ang global warming, excited pa rin akong ipakita sa inyo ang lugar na ito. Heto ang buod. O sige, lahat. Kaya ito ang pasukan ng bahay. Agad kang sinalubong dito. Ang kwartong ito ay hindi mukhang sala, mas mukhang opisina. Pero makikita mo na ang lugar na ito ay magiging magandang time capsule. Tingnan mo yan. Iniwan lang dito lahat ng damit. Mula pa nung matagal na panahon. Mararamdaman nating parang nasa ibang panahon tayo habang iniikot ang bahay na ito. Ito ang wallpaper na gustong-gusto kong makita. Grabe, ang dami pa rin kung ano-anong bagay sa lamesang ito. Meron pang lumang telepono. Yung mga kailangan mong i-dial ng paikot. Sa tingin ko, hindi ko nga ito nagamit nung lumalaki ako. Pare, ang wild na dati kailangan pang i-dial ng ganito. Nung araw, meron kaming parang shell. Sobrang laki nito, napakalaki talaga. Oh, may nakikita akong ilang mga litrato. Ayan oh. Siguro sila ang dating nakatira rito. Talagang luma na sila. Pero parang isang masayang pamilya. Iba ang estilo niya. Tingnan mo ang kanyang damit o gown. Naglulutangan na ang pintura kahit saan. Nagulat ako na maayos pa ang wallpaper, maganda pa ang kondisyon. Meron tayong maliit na gitara, baka gitarista ang dating nakatira dito. Hula ko dati siguro maliit na fireplace ito. May hagdanan dito na papunta sa ikalawang palapag. Grabe, ang daming bagay. Silipin natin dito. Mukhang ito ang kusina. Medyo maliit. Pero maiisip mo kung paano sila namuhay nung araw. Napakasimple. Ngayon, karamihan sa gamit sa kusina natin ay high-tech at puno ng bagong teknolohiya. Gustong-gusto ko kung paano ito inayos lahat. May apron tayo ron para sa magtatatad ng karne. Ay wow. Mukhang may ilang alak na ubos na. Hindi nga. Puno pa rin ang estante. Grabe, tingnan mo itong lumang bote ng Blisterin. Gawa pa ito sa salamin. Meron tayong Epsom salt. May magnesia rin.
Ay, ang astig nito. Gustong-gusto ko ang itsura ng lumang parol. Matagal ko nang gustong mag-explore at magpa-picture kasama nito. At ito, mukhang banyo ito. Sobrang magulo dito. Grabe, tignan mo kung gaano kaluma at bulok ang upuang ito. Meron tayong mga luma talagang recipe ng pagluluto dito. 124 na matitipid, 124 na matitipid, malusog at subok na mga recipe. Uy, mga paboritong recipe ni Chiang Jenny. Tingnan natin kung anong mga recipe ang meron sila. Mga meat pie. Ilan ito sa mga pinipritong putahe, ang dami dito. Astig sigurong subukan ang ilang recipe dito at gumawa ng sarili nating version. Kung gusto nyo, pwede nyong i-pause ang screen at i-save ang mga recipe na 2 para sa inyo. Nakikita ko dito ang steak at onion pie, triple crust chicken pie, kung nagawa nyong magluto gamit ang recipe book na yon, ipaalam nyo sa akin, padalhan ako ng mensahe o litrato o imbitahan sa hapunan. Astig itong bag na to. Oh, ito ang sala. Parang jacket ito sa pelikula. Mukhang jacket ng batang kapatid na kinain ng payaso. Oh, heto ang sala. Dito namin nilagay ang mga bag. Parang base namin ito. Astig talaga. Mukha siyang Europeo pero may American vibe pa rin. Hindi ko nga may paliwanag. Wow, nandyan pa rin lahat ng plato sa mesa at gusto ko talaga ang disenyo ng mga plato. Bihira ka na makakita ng ganitong plato ngayon. Ganito ang estilo nun. Wow, ngayon ko lang ito napansin. Mukha itong mga saklay. O baka hindi naman. Yo, tol. Parang tripod nung ika-18 siglo. Tingnan mo yan. Tamang-tama talaga yan dyan. Sa tingin mo ba, akala mo ba tripod ito? Oo, tama ka. Mukha nga siyang ganun. Subukan kong ayusin ito. Oo, kasi dito ikakabit yung camera gamit ang tornilyo. Ayos yan, astig. Ang astig ng tripod na yan. Grabe, akala ko saklay yan nung una. Bro, gusto kong gumamit ng old school tripod. Magaan din siya. Ibitin mo lang yan sa likod mo. Oh, Mga pare, kailangan kong ayusin ang tripod ko. oo, parang naglalakad ako ngayon sa museo na puno ng antigong gamit. Wow, meron kang magandang marble na cabinet. Ang astig nun, ukit siya ng usa. Mukhang talaga. Mukhang totoo para sa akin. Ang gumawa nito ay napaka-talented. Tingnan mo lahat ng plato. May mga bagay pa rin tayo sa mga garapon dito.
Pwede ko kayong bigyan ng malapitan na tingin dito. Ayokong hawakan kasi mukhang tumatagas na. Ayokong pakialaman ang nararamdaman mo. Pero grabe, ang tagal na pala nitong nandito sa loob. Siguro mga daan-daang taon na ito. Siguro mga daan-daang taon na. Yung mga pinto nito ay may napakagandang mga eskultura, may napakagandang mga eskulturang gawa sa kahoy. Gusto ko yung marmol na counter. Tara mga pare, tingnan na natin ang mga kwarto. Wow! Tingnan nyo ito, ang galing nito. Naiwan din dito lahat ng kasangkapan. Kasama na rin ang grand piano na ito. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang laki ng bagay na ito. Napakalaki at talagang mabigat. Tingnan natin kung anong kanta ang tinutugtog nila. May ilang tala sila tungkol sa banal na espiritu at nangangaral ng ebanghelyo. Mukhang naghahanda sila sa Pasko. Well, may ilan pa namang gumaganang mga susi. Gusto ko kung paano inayos dito para sa magandang litrato. Pare, lahat bagay din sa wallpaper. Ngayon, baka iniisip mo na parang pugon o fireplace ito. Pero cast iron talaga ang kalan na ito. Kaya tinawag itong cast iron na kalan. Kalawangan na ito ngayon. Pero ang ganda talaga ng disenyo nito. Hindi lang pampainit ang kwarto, pwede rin gamitin sa pagluluto. Kaya nga nandito lang ito sa sala. Napakaganda ng grand piano na ito at halata na grand piano dahil sa laki at bigat ng itsura. Gusto ko rin ang mga ukit nito. Ang daming detalyeng nilagay dito. Malungkot makita na iniwan lang ito. Mukhang komportable ang upuan. Gusto ko kung paano ito bumabagay sa pader. Pero mukhang perpekto ang wallpaper. Walang gasgas ang kwartong ito. Walang gasgas sa kwartong ito. Grabe. Ito ay isang metal na floor lamp. Napaka-vintage nito at may magandang halaga ito. Wow, tingnan mo ang mga litrato. Sobrang kolonyal. Parang si George Washington na talaga yan. Grabe yung nakatira dito. Oh, heto ang tungkod. At tingnan mo itong dyaryo. Galing pa ito nung 1945. May kakaibang saya akong nararamdaman sa lumang kasaysayan ng Amerika na talagang kinagigiliwan ko. Masigit pa kaysa sa kahit saan sa mundo. Puno pa rin ng libro ang cabinet na ito. May isa pang estante sa taas ng cabinet. Hula ko parang lampara ito na gumagamit ng langis. Ayos din. Tingnan mo kung laki ng lapis na ito. Kamangha-mangha para sa akin makita ang mga lumang bagay na bihira nang makita ngayon. Ngayon ko lang napansin, savings bank pala ito. Sa tingin ko, ito ang gamit ng mga tao noon pagpupunta sa bangko.
Dati, dinadala mo pa sa bangko at may numero, pero ngayon, tinitingnan mo na lang sa mobile banking account. Doon, alam mo na parang sinisigurado nilang parte ka ng bangko nila. Ayos din talaga. Kaya epektibo ito hanggang 1926. Pare, di ko alam na may banking card na dati. Tingnan mo ang kutsara dito. Ibang itsura ng kutsarang to. Mukhang magara. Gusto mo ng rum? 50% ang alcohol dito. Pare, ang saya dami na nating nakikitang vintage na bagay ngayon. Tingnan mo to, bota ng isang bata. Meron tayong Gilbey's Gin. Mukhang mahilig sa ginang pamilya. May ilang pingpong raketa. Hindi ako sure kung ano ito noon. Ang ayos talaga nito. Parang laro ito ng kung ano. Oo nga, malamang kailangan mong ipasok ng tama ang mga bola sa loob. Medyo mahirap yon. Sigurado akong dati ay may magandang chandelier dyan. May mga damit dito. Mukhang mas moderno na ito. May maliit na kwarto dito. Oh, ito yung nakita natin mula sa kabila. Mukhang banyo ang lugar na ito. Mukhang hindi naman pala ito banyo. Akala ko kasi ganun dahil sa tiles sa pader. Wow, ang ganda at liwanag ng kwartong ito. Ang daming sikat ng araw na pumapasok. Mukhang may mapa tayo. Ng Boston. Shoutout sa lahat ng mga tropa ko sa Boston dyan. Siguro ito ang paborito kong lungsod. At tingnan mo ito sa mesa. Kung ano-anong mga bagay. Hulaan ko, dati itong frame ng larawan. Pero masaya na ako na marami tayong nakikita. Ramdam ko na agad na magiging kakaibang time capsule ang lugar na to. Nakakabaliw isipin na ang lugar na to ay nandito na mula pa dekada 1800. Medyo bihira yon. Hindi pa ako nakapagsiyasat ng bahay na parang time capsule mula pa noong dekada 1800. Tingnan mo, lahat ng libro ay maayos pa rin nakaayos sa estante. Parang may ibon na nagpugad dito noon. Grabe, ang saya nitong makita. Tingnan mo lahat ng mga pindutan dito. Alam mo yon, karaniwan sa mga babae ang marunong manahi at gumawa ng damit. Parang kailangan na talaga ng ganong kasanayan sa henerasyon ngayon. Malaking tulong kasi yon. Dito dapat ilagay ang pugon. May ilang bagay dyan sa istante. Posibleng larawan ito ng dating nakatira rito. Tingnan natin ang aparador dito. May mga astig na tasa akong nakikita dito. Mukhang kakaiba talaga ito. Yung ibabaw parang kailangan mo lang i-screw. Mali ba ako kung hulaan kong tasa ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba kung nakakita na kayo ng ganito dati. Ibig kong sabihin, baka style lang talaga ito.
Sige, naiintindihan ko. Aakyat tayo pero hindi dito. Sa likod tayo dadaan sa pangunahing hagdanan. Si Rick ang nagpipicture ngayon. Ang lugar na ito ay perpektong panglitrato. Oo nga. Sige, lahat akyat na sa itaas. Sa tingin ko, nasa itaas si Phil. Nakikita ko siya. Mukhang maganda, Phil. Anong meron? Ang lugar na to ay kakaiba. Oh, kakaiba nga. I just finished. Nakita mo ba ang baril? Oh, dito sa taas. Oh, yan ang sinabi sa akin ni Rick. May baril dito sa taas. Oh. Pre, ano ba yan? Grabe, pangatlong baril ko na to na nahanap ngayong buwan sa pag-explore. Hindi ko alam kung totoong baril to kasi teka lang. Parang ball bearing gun siya pero luma na. Tingnan mo. Parang, Oh, baka ball bearing gun ito. pero kahit na nakakatakot pa rin tingnan. Oh. Ang astig, gusto ko magpa-picture kasama nito. Bumalik lang ako sa ibaba at inilagay namin yung ball bearing gun dun mismo sa piano para sa isang litrato. At nakakita rin kami ng mga bagay na ito. Katulad lang ng tweezer kit. Magkano ang gastos para sa pagpapagawa ng kamalig? 19,32, 10 bintana, $1 at 30 kada isa, $13 para sa 10 bintana. Grabe yon, kaya nahanap lang namin ang maliit na kwaderno. Isinulat nila rito ang ilang pagpaparenovate at ang gastos nito. May petsa dito, 19,32. At tingnan mo to, ang gastos sa pagpaparenovate ng kamalig, 10 bintana, $13 lang. Ang mura naman yan. Grabe pare. Sana ganyan pa rin ngayon. Siguro 10 sentimo lang ang gasolina kada galon noon. Tingnan natin kung ano pang mura rito. Medyo mahirap para sa akin basahin ito. 5 libra ng bubong at pako, 45 sentimo. 45 sentimo. Papel na pampainit ng bubong, $1 kada gabi. 4 na rolyo ng roofing paper, 4 na piso. Grabe! Is. Ayos, ang astig niyan. Ayos. Alam mo, ngayon libo-libo na ang halaga ng ganyan kasi bihira na gumagawa. Uy, gumagana pa pala ito. Nakahanap ako ng ball-bearing baril mula pa nung unang bahagi ng dekada 1900 at tingin namin doon talaga ito galing. Oh, Kakain ko lang nito, tingnan mo. Gumagana ito. pare, ang astig nun. Ginawa nila ang mga bagay noon para tumagal. Oo, ginawa nila ito ng may pagmamahal at pag-aalaga. Para ito sa susunod na litratista. Sige, kakakasa ko lang nito. Bro, ang astig nun, pare. Tingin ko may ball bearing akong nahanap sa taas. Talaga ba? Nilagay ko siguro ito mula sa shotgun na bala. Sa tingin mo ba ito ay mula pa nung dekada 1800 o unang bahagi ng dekada 1900? Malamang nung dekada 1900. Oh, Tingnan mo yan, puro bakal, di ba? Siguro mula pa dekada 90 o basta metal. 1920 ball bearing barrel, mga pare. Sa tingin ko, Ayos yan. Ilagay nyo sa mga komento, baka mali kami. Gumana pa rin. Pare, ang dami nating natuklasan dito. Nahanap pa natin pasaporte ng lalaki. Itago mo ang pasaporte mo, pero tingnan mo. Galing ba lahat ng petsang to sa mga biyahe niya? Hindi, para ito sa bangko niya. Ito ay isang bangko. Akala ko rin passport ito nung una. It says, I thought it said pass. Ayos lang yan. Marami pa rin akong kinukunang litrato dahil napakaganda talaga ng bahay na ito para sa mga larawan. Kung gusto nyong makita pa ang litrato ng bahay na ito, tingnan nyo ang social media ads ko na nakalink sa description. Bago tayo umakyat, pindutin nyo ang like button. Habang nandito si Phil, siguro dapat nating libutin dito at tingnan ang mga kwartong ito. Uy, ano ba yan? Sumisilip lang ako. Siguro dapat nating tingnan ang kwarto sa kanan. Grabe. Nagugustuhan ko na agad ito. Hindi ko inasahan na ganito kalinis at kaayos ang mga kwarto. Siguradong inayos ito ng ibang mga manlalakbay. Alam mo, nililinis nila ang lugar na to para sa mga litrato. Oo nga, ano ba yan? Ang astig nito. Siguradong gusto ko na agad ang itaas, malamang mas maganda pa kaysa sa unang palapag. Ang ayos nito, itong upuang gawa sa dayami, parang bata ang gumawa ng lahat ng to.
Gaya ng 3D pop art. Ang astig nun, parang magsasaka na nag-aalaga ng baka. Mukhang may mga ordinaryong tao lang tayo dito, parang may isang opisyal, pero sa itsura nila, lahat sila ay may pupuntahan. Ang daming kabayo na humihila ng malalaking karwaheng ito. May isip mong nung bata ka nilalaro mo ito. Ay wow, magnetic pala ang mga ito. Sobrang magnetic nito kaya nananatili siya sa pwesto. May parang maliit na checkered board. Tingnan mo itong mga Valentine notes. Talagang vintage and old school. Naalala ko ang Fallout. Ang cute ng mga ito. Hindi ako astig pero susunod ako sa yapak mo. Walang mas tanga sa pag-ibig kaysa sa akin. Gustong gusto ko ang mga ito. Tingnan mo dami ng palayok dito. Ang taas ng frame ng kama na ito. Pero mukhang king size bed ito, double. Sige, dumaan tayo sa gitna. Sa kabilang kwarto. Mukhang medyo kakaiba, parang may malaking kalaykay. Anong ginagawa nito dito? Grabe, ngayon itong kwarto ang pinaka-random na silid-tulugan na nakita ko, may gamit pang sakahan. Ayos pa rin, maraming bagay dito na hindi ko pa nakita tulad nito. Hindi ko agad alam pangalan nito pero sigurado akong gamit ito sa pananahi. At yung bagay na yun doon ay dapat nasa bukirin para yun sa pag-aalaga ng lupa. Oh, maganda ang fireplace sa kwarto na ito. Maliit ito pero kakaiba ang dating. May mga litrato ng mga aso at kabayo. Baka ito ay mga larawan ng pamilyang dating nakatira dito at ng kanilang mga alaga. Mukhang komportable ang kama. Gustong-gusto ko ang wallpaper dito. Gustong-gusto ko ang wallpaper dito na may disenyong bulaklak. Hindi gaanong marami ang laman ng aparador pero may nakabukas na calculator. At wala namang masyadong laman dito maliban sa mga kumot. Ngayon ko lang napansin ang mga larawang ito na naka-frame. Parang may ipinapakitang digmaan dito. Tingnan mo rin ang ibang kwarto sa pasilyo. Ayun, nandyan yung baril. Kakakita lang natin nung umakyat tayo dito at heto ang kwarto. Nandito lang talaga ito sa loob. Hula ko kwarto ito ng bata. May mga stuffed animals doon. Hindi yan yung stuffed animals na nakikita mo ngayon. Ang vintage naman, oo nga, ang sarap at lambot sa pakiramdam. Tingnan mo, may litrato. Ito talaga ang pamilya. Tingnan mo, mukhang maayos at mayaman sila. Lahat ng lalaki nakataksido, lahat ng babae nakadamit. Oo, talagang ganun ang itsura nila. Talagang mayaman ang pamilya nila dati. Ito ang totoong saklay. Hindi yung tripod sa ibaba. May ilan pang laruan dito tulad ng maliliit na figurin. Tingnan mo rin ito. Mukhang maliit ang damit na ito para sa batang babae. Oops! Hindi ko ito nabasag. Wow, ang linis naman yan. Gusto ko talaga na bawat kwarto dito ay may ibang klase ng wallpaper.
Medyo kakaiba ang disenyo nitong isa. Tuloy lang tayo. Siguro dapat nating tingnan kung ano ang laman ng chest na ito. Mukhang medyas, parang random lang. It's random. Mukhang maganda naman ang mga ito. Hindi ko mailabas kahit isa, parang nakakabit sa takip. Mukhang parang mga bead o botones. Mukhang botones sila para sa isang klase ng damit na pwede mong tahiin agad. Sige, magpatuloy na tayo. Dito sa ibaba, may ilang kwarto pa tayong matutuklasan. Grabe, ang daming kwarto dito sa lugar na to. Sa tingin ko, 6 lahat ng kwarto dito sa ikalawang palapag. Mukhang isa na namang kwarto ito. Isa pang maliit na kwarto. Malamang para ito sa isang bata. Ang dami namang libro. Pare, ang luma na talaga ng mga librong to. Wala talagang mukhang bago. Wow, gusto ko tong kuha dito. Tiyak pipicturean ko yan mamaya. May 2 malalaking kwarto sa bawat gilid. Each side. Pakiramdam ko ito ang master bedroom. Grabe, ang dami ng gamit dito. Mukhang mas malaki ito. Pero mas kaunti ang laman nito, wala pang ang kama. Well, nandyan naman ang frame at nandito ang kutsyon dun sa kabila. Ito na yata ang pinakamagulong kwarto ngayon. Parang gusto kong mag-ingat sa bawat hakbang ko. Dito sa banda rito, katabi lang nito, isa pang kwarto. Kaya 7 ang mga kwarto dito sa itaas. Pero malamang ginagamit nila ito pang imbakan o baka opisina. Grabe, ang daming bala ng shotgun dito sa banda rito. Mukhang marami na sa kanila ang nagamit. Oh, halos lahat sila ay ubos na. Ibig sabihin siguro niyan ay may baril dito, pero duda talaga ako. Wala pa akong nakita maliban dun sa ball bearing gun. O mukhang paikot-ikot na lang ito ngayon. Ito yung pangalawang hagdanan na nakita natin. Bumabalik lang ito sa opisina na yon. O heto pa ilang shotgun bala. Ay naku. Grabe, parang patibong ng kamatayan to. Ayokong pumasok at maglakad dito. Tatanungin ko muna mga kaibigan ko kung okay sa kanila. Mukhang hindi matibay ito. Sige, nandito na ulit tayo sa kwartong ito. Grabe, ito na siguro ang pinaka-preservang kwarto. Meron tayong napakagandang cabinet, meron ding napakagandang drawer. Tingnan mo itong lumang sombrero. Wow, parang nginat-ngat ito ng daga o kaya ng bubwit. Hula ko, ito ang sombrero ng taong ito dito. Puro mga litrato pa lang ang nakita natin hanggang ngayon. Medyo mahirap tukuyin kung sino ang maaring naging may-ari na nakatira dito. Sige, may mga bala pa tayo. Di ako sure kung ano yung kulay abong bagay na yon.
Baka mga ball bearing pellets yan para sa ball bearing gun na nahanap natin. May mas marami pa dito sa banda rito. Ay wow, tingnan mo itong sombrero na ito. Para talaga sa mga babae. Ang liit niya, pareho nung isang sombrero. The other hat. Ang daming librong parang nagtatakbuhan at heto ang kama. Tignan natin kung may kakaibang makikita dito. Oh, may isa pang mataas na sombrero. Oh, wala talagang nakakakuha ng interest ko. Astig ito, alam mo yon, parang nakakabaliw na sa bawat abandonadong bahay na napuntahan natin. Laging may singer. Ito ay isang makinang panahi. Oh, ito ay tapos na. Kalawangin. Oh, ayan na. Gumagana pa rin naman pero sigurado akong medyo naipit na ito sa pwesto. Nakakita ako ng cheque sa kama. Magkano ito? Sa tingin ko nakasulat dito na $800. Galing ito nung 1953. Oh, malaki na yon dati sigurado. Hula ko, katumbas na yon ng mga $5,000 ngayon. Malamang ganun din ang kaso ng gitara na nakita natin sa ibaba. Oh, parang hindi pa talaga nagamit ang mga ito. Oh, itong mga to. Hindi pa nagagamit. Mga bala ng shotgun. Gusto ko itong orasan na mukhang antigong-antigo. Gusto ko ang berde at disenyo nito. Sige, lahat. Nasuri na natin bawat kwarto. Oras na para pumunta sa attic. Hindi naman. Hindi naman masyadong masama. Malaki ang daanan, ang hagdanan. Quite big. Ayoko talagang umakyat sa attic kapag masyadong makitid at matarik ang hagdanan. Grabe naman. Ang daming gamit dito. Ang dami talagang gamit dito. Siguradong maraming bagay na kahoy. Kung makakarating ka sa kabila, yun lang ba ang daan papunta ron? Baka may pinto dito sa paligid. Oh, puro kalat lang. Ano tong bagay na to? Wow. Ang tanda na nito. Ito ay piraso ng dyaryo. Galing pa ito at ang petsa ay 1869. Iyan ang pinakamatandang dyaryong nakita ko sa isang banda sa Amerika. Astig yon siguro. Dati maraming mais dito sa itaas pero kinain lahat ng isang hayop. At kumuha ng alak.
Medyo kakaiba na walang pintuan papunta sa kabila. Mukhang ang tanging daan lang ay dito lang sa butas sa pader para hindi pwedeng yun lang ang daan. Medyo mahirap makarating doon. Oh, kahit si Rick hindi rin alam kung paano makarating doon, kailangan mo lang talagang umakyat papasok. Wala akong gana gawin yon. Sayang. Hindi ako pumunta doon. Hindi sapat ang bayad sa akin para doon. Steve, Oh, hindi ka nga pumunta doon. hindi ako umakyat. Ang lupit ng lugar na yon. Oh, Parang dagdag lang yon o kung ano man. sabi ni Phil, astig, kailangan mo lang dumaan sa pader na to, di ba? Kailangan mong umakyat at dumaan doon. At may mga nakatagong lumang bote ng alak doon. Sige. Sige, susubukan ko. Try it. Sige mga pare, akyatin ko to. Ayun, naakyat ko na. Oo, ang tanging paraan lang para makarating dito ay literal na yun lang talaga ang daan papunta rito. Pakiramdam ko may dahilan kung bakit nila pinahirapan. Baka may tinatago silang sikreto. Oh, wala namang masyado. Nakikita ko lang na may mga garapon na nakakalat dito. At ilang bote ng alak. Baka dito nila nilalagay ang alak, pero mas maganda kung sa basement nila ito itago. Pero sa totoo lang, wala talagang pumupukaw ng attention ko. Siguradong may naririnig akong mga daga. Balik na lang tayo sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video para dyan. Gusto ko lang talaga gawin to para sa inyo at masiguradong makita lahat ng natitira sa bahay na to.